Matapos ang kudeta at barilan sa Senado, binatikos ng kani-kanilang alumni sina Senate Pro Tempore Loren Legarda at newly installed Senate President Alan Peter Cayetano. Labas daw kasi sa ideology ng kani-kanilang pamantasan ang ginawa ng mga senador. Binaklas na ang litrato ni Senator Loren Legarda sa Wall of Empowered Women ng Assumption College San Lorenzo. Kaugnay ng partisipasyon ng senadora sa Senate coup noong Lunes, sinabi ng Assumption Student Council na hindi na raw ipinapakita ng kanilang alumna ang values ng kolehiyo na humuhulma sa mga lider na may integridad, social responsibility at conviction. Ang pagpapalit liderato ng Senado just in time nang maiakyat ng Articles of Impeachment laban kay VP Sara ay isang serious concern para sa Assumption dahil maaari daw politically engineered ang kudeta para madelay o maimpluwensyahan ng impeachment. However subtle o procedural, ang enabler daw ng pagharang sa hustisya o impunity ay kabawasan ng tiwala ng publiko at dignidad ng mga institusyon na dapat ay nagsisilbi sa mga Pilipino. Nananawagan ng Assumption sa senadora na klaruhin ang kanyang mga aksyon at patunayang hindi anya misplaced ang tiwala sa kanya. Ayon sa konseho, ang Wall of Empowered Women ay nakareserba para lang sa mga kababaihang isinasabuhay ang karakter ng Assumption College. Wala pang tugon sa Legarda dito. Sa University of the Philippines Diliman naman, nagkaisa ang 147 alumni ng magkaribal na political formation sa UPD, ang Samasa o Sandigan ng mga mag-aaral para sa sambayanan at ang nagkaisang tugon para manawagan ng resignation ni newly installed Senate President Alan Peter Cayetano. Ang dahilan, hindi raw ideolohiya o politika, kundi pawang kapalpakan umano sa isa sa pinaka-nakakahiyang episodes ng Senado sa kasaysayan nito. Sa ilalim ni Cayetano, voluntaryo raw kinuha ng Senado ang responsibilidad kay Senator Bato de la Rosa at isinailalim sa protective custody. Pero sa kabila nito, nakatakas pa rin daw ang senador, kaya ang umano'y kapalpakang ito nasa kamay ni SP Cayetano. Hindi lang daw pagkanlong ng Senado sa mga kaalyado nito ang ipinipilit ni Cayetano. Tila gina-justify pa raw nito ang analyzed spectacle, imbes na i-acknowledge kung gaano kalala ang nangyari. Paalala ng mga alumni, mas malaki kaysa friendships o coalitions ang responsibilidad. Dahil sa tuwing nakikita raw ng mga tao na bumabaluktot ang batas para sa iilang makapangyarihan, nagkakaroon daw ng impresyon na hindi naman sa katotohanan o legalidad nakaangkla ang batas, kundi sa koneksyon at alyansa. Kung may natitira pa raw na hiya at responsibilidad sa Senate President, sana raw ay mapagtanto nito ang kanya umanong ginawa at magbitiw sa pwesto. Ayon pa sa Samasa at Tugon, mahalagang ipunto na ang partido ni Cayetano sa UP na maging bahagi siya ng Student Council. Ang Tugon ay nakiisa mismo sa panawagan na bumaba siya sa pwesto. Samantala, ang Integrated Bar of the Philippines, nagpaalala na ang Senado ay isang institusyon na dapat ay labas sa anumang interes ng kahit sinong paksyon. Nanawagan din ng IBP sa Senado na gawin ang kanilang constitutional duties forthwith, hindi lang sa impeachment ng bise, kundi sa warrant of arrest ni Senator Bato de la Rosa mula sa ICC at ang mismong Senate leadership. Hindi raw tutulugan ng IBP ang mga kaganapan sa Senado. Anila, ang demokrasya namamatay kapag walang nagbabantay. Hindi lang demokrasya, pati ekonomiya ay maaari rin daw maapektuhan ayon sa Philippine Exporters Confederation. Sa isang pahayag, sinabi ng PhilExport na hindi nakakatulong ang political tension ng bansa, lalo na ang mga gulo sa Senado sa competitiveness ng Philippine economy. Dumadagdag daw kasi ang ingay dito sa politika sa external pressure sa investors, kaya nanawagan ng PhilExport na unahin sana ng Pilipinas ang economic agenda nito. Wala pang tugon sa mga punang ito sina SP Cayetano at Senate Pro Tempore Legarda.